May isang medical detective story na halos 50 taon bago nabigyan ng linaw. Ito ang kwento ng isang napakabihirang sakit na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Isang misteryo na sinubukang buuin ng mga doktor at siyentipiko sa loob ng maraming henerasyon. Ang tawag dito ng mga lokal ay lubag. Isang salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay pumilipit. At napakaangkop ng pangalan na yan dahil yan mismo ang ginagawa ng sakit na ito sa katawan ng mga tinatamaan nito, pumipilipit sa paraang hindi nila makontrol. At dito na talaga nagsisimula ang palaisipan. Kasi bakit halos puro lalaki lang? At bakit tila ba'y nagmumula lang sila sa iisang isla sa buong Pilipinas? Ito yung mga tanong na gumugulo sa isip ng mga investigador noon. Okay, so paano ba to lahat nagsimula? Balik tayo sa dekada 70, kung kailan unang sinubukang bigyan ng formal na pangalan at pag-aralan ng kakaibang sakit na ito. Noong 1975 sa isang medical conference sa New York, may mga doktor na nag-present ng isang set ng mga obserbasyon na talaga namang nakakalito. Isipin nyo, may isang kumpul ng mga pasyente. Lahat sila lalaking Pilipino. Karamihan kung titingnan mo ang family tree, may nanay o lola na taga Panay Island. At ang pinaka-weird, hindi ito na ipapasa ng ama sa anak na lalaki. Parang may pattern, pero ang hilap basahin. Ito yung mga unang piraso ng Pauser. So, dahil sa mga clue na to, ang lohikal na susunod na hakbang ay puntahan mismo ang source. Nag-impake ang mga mananaliksik at lumipad papuntang Panay Island para alamin kung totoo nga ba ang hinala nila. At pagdating doon, ito ang bumungad sa kanila. Tingnan niyo yung datos na to. Sa buong Pilipinas, ang bilang ng may sakit ay 0.34 lang sa bawat 100,000 tao. Pero sa Panay Island, biglang tumalon sa 5.74. At hindi pa dyan natatapos. Sa isang probinsya sa Panay, sa Capiz, sumirit ito sa 23.7. Sobrang taas. So confirmed, may isang medical hotspot talaga sa lugar na yun. At sa gitna ng lahat ng data at statistics, may mga kwento ng dedikasyon. Isa sa mga unang doktor na nag-aral nito, si Dr. Viterbo, ay idinodrawing pa sa kanyang prescription pad yung mga abnormal na postura ng mga pasyente niya para lang mas maintindihan yung sakit. Ganoong ka-personal at ka-hands-on yung investigasyon noong simula. Okay, fast forward tayo sa dekada 90. Mula sa pagtingin sa mga mapa at populasyon, lumipat na ang focus ng investigasyon sa isang bagay na hindi nakikita ng mata, ang genetics. Kasi lahat ng clues doon nakaturo nasa dugo, nasa lahi. At boom! Eto na yung breakthrough. Yung sagot pala ay nasa X chromosome, isang specific na mutation. At ito yung aha moment dahil biglang nasagot yung mga tanong kanina. Tandaan nyo, ang mga babae ay may 2 X chromosome. Kung may depekto yung isa, may reserba pa sila. Kaya sila nagiging carrier lang. Pero tayo mga lalaki, isa lang ang X chromosome natin. Pag yun ang may tama, wala nang backup, game over. Kaya pala namamana sa nanay pero lalaki ang tinatamaan. Dahil sa pagtuklas na to, binigyan na ng opisyal na pangalan ang sakit, X-linked dystonia Parkinsonism o XDP. Ang pangalan mismo ay buod na ng kwento. X-linked kasi galing sa X chromosome at dystonia Parkinsonism dahil yan yung 2 muka ng sakit na ating tatalakayin ngayon. Kasi ito pa ang isang kakaibang aspeto ng XDP. Hindi siya static, hindi siya pareho mula simula hanggang wakas. Nagbabago ang anyo niya habang tumatagal. Sa simula, halos lahat, 74% ang unang mararanasan ay dystonia. Ito yung pamimilipit, yung lubag mismo, yung mga paulit-ulit at hindi mapigilang paggalaw ng mga parte ng katawan. Para mas ma-visualize natin, tingnan natin ang kwento ng isang pasyente. Noong ika-6 na taon niya with the disease, grabe yung dystonia. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang nag-iiba ng anyo yung sakit. Pagsapit ng ika-12 taon, nababawasan na yung pagpipilipit pero pumapasok naman yung mga sintomas na parang sa Parkinson's disease, yung panginginig, paninigas at pagbagal ng kilos. Hanggang sa dulo, halos Parkinson's na lang ang nangingibabaw. So mula sa sobrang paggalaw o hyperkinetic, nauuwi ito sa kakulangan sa paggalaw o hypokinetic. Pero teka, meron pang isang halos mahiwagang aspekto ang dystonia phase ng sakit na ito, yung tinatawag nilang sensory tricks. Pakinggan nyo to, kasi totoo to. May pasyente na halos hindi na makalakad ng diretsyo, pero pag pinatugtugan mo ng tango, biglang nagiging normal ang paglakad niya. May isa naman, nawawala yung pagpipilit pag sumasayaw ng boogie.
At meron pa, isang binata na bumubuti ang lakad pag paatras at nagiging perfecto pag sumasayaw ng Gangnam Style. Parang may isang secret switch sa utak na naa-activate ng isang partikular na kilos o tunog na pansamantalang nag-o-override sa sakit. Amazing, di ba? At may paliwanag na rin ang siyensya kung bakit nangyayari yung pagbabago ng anyo ng sakit. Sa utak natin, isipin nyo na may parte dyan na parang may accelerator at preno. Sa unang yugto, yung dystonia, para bang nasira yung preno kaya't walang tigil yung pag-andar, sobrang galaw. Pero habang tumatagal ang sakit, nasisira na rin mismo yung accelerator. Kaya ang nangyayari, yung dating rumaragasang sasakyan, ngayon ay hirap ng umandar. Yun na yung Parkinsonian phase. So, pagkatapos ng 5 dekada ng pag-aaral, ano na ang resulta nito para sa mga pasyente at pamilya nila? Well, dito na tayo sa pinakamagandang bahagi ng kwento, ang bahagi ng pag-asa. Ngayon, hindi na sila basta naghihintay lang. Mayroon ng malinaw na mga treatment options. Nagsisimula sa mga gamot, pero ang totoong game changer ay itong Deep Brain Stimulation o DBS. Isa itong operasyon kung saan naglalagay ng parang pacemaker sa utak para i-regulate yung mga maling signal. At napaka-epektibo nito lalo na para sa dystonia. At marami pang bagong teknolohiya ang patuloy na pinag-aaralan. 4%! At marahil, ito ang pinakamahalagang numero sa lahat. Dati, dahil sa tindi ng hirap, ng stigma at ng kawalan ng pag-asa, 10% ng mga pasyenteng may XDP ang kumikitil ng sarili nilang buhay. Ngayon, bumaba na ang bilang na yan sa 4%. Isang direktang resulta yan ng mas malawak na kaalaman, mas mabuting paggamot at higit sa lahat ng pag-asang hatid ng siyensya. So, yung dating misteryosong lubag ng panay, ngayon ay isa ng sakit na naiintindihan natin mula sa genetics hanggang sa kung anong nangyayari sa utak at mayroon na tayong mga paraan para labanan ito. Ang napakagandang paglalakbay na ito ay patunay sa kapangyarihan ng siyensya at pagtitiag. Ang tanong na lang ngayon, ano pa kaya ang mga bagong pag-asa ang naghihintay sa hinaharap para sa mga apektado ng XDP?